Okay, magandang buhay po mga kahabi at mga kabarya. Kaya subukan ko po dito na magsasalita sa ganito ang boses baka sakaling maging malinaw at madaling intindihin ng ating mga kabarya na makapanood at nitong ating pag-uusapan. At itong ating topic nga pala ay syempre ito tungkol pa rin ito sa mga lumang barya na ating hobby. At ang ating bida ngayon ng baryang ito ay si Jose Rizal. Ayan, siya ang ating ilalatag dito. So siguro para lang ito sa mga non-coin collector, ano po, na para aware din sila. At itong ating mga kapabayan na hindi gaanong nakakilala nito. Kung mayroon man, dahil kung tutuusin, ito ay kilalang kilala ito. Dahil nga halos lahat po ata nito ay may naitabi ng ganitong barya. Siya nga pala ang ating kilalanin ng maigi at alamin natin ang baryang ito dahil alam ko maraming mga agam-agam o haka-haka tungkol sa mga baryang ito na paulit-ulit nating maririnig sa ating mga kababayan ng mga non-coin collector. Bagamat mayroon silang maraming ganito na naitabi na marahil ito ay galing sa mga kanilang mga ninuno o angkan, mga lolo't lola, o maaari namang sa kanya din mismo ito. Dahil siya mismo ang may-ari nito. Kaya baka galing sa kanyang mga nakalimutan ng mga alkansya o hindi nabuksan at nagamit noong ito ay hindi pa na demonetize, noong ito ay may visa pa para ipamili o panggastos, dahil ito ay na-demonetize noong 1998. Kaya ako ay inabutan ko itong barya ito bago ito ma-demonetize. Kaya tandang-tanda pa ito. So ang itong baryang ito, ito po yung Filipino series. Marami pa pong hindi nakakaalam nito kung ano ito, lalo na kung hindi nga nagsisiyasat sa tungkol sa mga barya, dahil nga hindi sila coin collector. So ito may dalawang date lang po ito para hindi po tayo nalilito. 1972 at 1974 lang po ito. So ito ay malaking piso. Mayroon itong sukat na 33.50 millimeters. At ang timbang naman nito ay 14.50 grams. At ang kanyang kapal ay 2.20 ang kanyang kapal. At kaya ito maganda. Ito ay 70% copper, then 18% zinc and 12% nickel. Yan po yung mga composition po ng baryang ito. At ito po ay circulation coins. At ipapaalam din po natin sa ating mga kababayan na may mga hawak ng ganitong barya. Ito po ay isa sa pinakamaraming ginawa itong baryang ito. Kaya marami talaga ang meron nito. Kaya nga sa sinasabi ko doon sa post ko na halos lahat ay may mga comment na meron silang ganitong barya. Simula sa isang piraso hanggang sa daang-daan. May mga libo-libo pa nakaimbak sa kanila. At yun nga lang gusto nga nilang ibenta o maibenta. So kaya po ito nasabi na common itong baryang ito. Dahil ito ay napakarami. At ito ay circulation coin. Circulation coins po ito. So ang 1974 million ito lahat eh. So ang 1974 pa nga lang ay nasa mahigit na 65 million. Oo. At ang 1972 mas marami. Dahil ito ay mayroong 149,990,000. Yun yung kanyang bilang. So pagpalagay lang natin na 50% ang naitabi at nawala yung 50%, napakarami pa rin. Pero mayroon itong proof coins, itong 1974. So ang proof coins po ay hindi po yun na circulation.
Isa po yung special coin para sa mga collectors. So medyo may kamahalan. Kaya hindi naman gaanong kamahalan na medyo mahirap na kasi yung makita rin. Bibihira na lang ako nakakita noon na may mga nagpo-post noon. Pero meron nun. Yun yung pinakita ko sa isa kong post sa Reels. Kung gaano kaganda ang ano ang kaibahan sa common na 1 piso na 1974 kaysa at sa proof na ganon. So isang set po yun at naka-blister pa yung mga proof coins yung kadalasan. Kung may nahiwalay man, maaaring may mga nabaklas siguro sa blister pack o sa lagyanan niya. So last time may nakita ko may nagpost noon na binenta niya ng 1.5 yung isang kompletong set noon. So di ko lang sure kung may nabili ba. So ang iba na may nasa mga 1k to 1.5. Maaaring mas mababa o mas mataas sa ating nabanggit. So depende po yun sa depende yun sa seller na nagbebenta noon. Para naman po doon sa mga naniniwala na mataas ang halaga o na para maibenta nila ang kanilang barya na meron sila, yung napakarami nating barya na 1972 at 1974. So ito lang ang nais natin ipaliwanag na yun po ay mababa lang talaga ang halaga hanggang ngayon. Dahil nga po sobrang dami po kasi ito at maraming meron ito. So depende pa iyon sa kondisyon ng ng inyong barya. Pagka ito ay talagang over-circulated condition yung ibig sabihin yung may mga gasgas, marurumi na at medyo pudpud na yung mga detalye, kaya nabibili lamang yan ng 3 piso hanggang 5 piso. Kung minsan nga ay wala nang bumibili ng halagang 3 piso. At yun ang mga mas maganda pa nito or yung tinatawag natin na extra good condition or hanggang almost uncirculated. Ito ay maaaring mabibili lang ng 6 hanggang 10 piso. So yung mas maganda pa talaga or yung tinatawag natin na uncirculated condition, ito ay yun yung wala pang mga gasgas, wala pang mancha at wala pang dumi. Makinis pa, makinang at ang ibig sabihin ng uncirculated, yun nga ay hindi ito nag-circulate sa pamilihan o sa merkado, hindi ito nagamit. Kaya ito ay nananatili na maganda. Ito ay makinang, makinis at makintab. So ito ay maaaring mabibili ng 50 hanggang 100 piso. Depende na rin yan sa seller at sa buyer. Kaya kung kayo po ay meron ng ganitong condition lamang na mga circulated condition, ay maaari nyo naman pong i-post yan kung gusto nyo maibenta. I-post po ninyo sa Coin Collectors Group para po maraming makakakita roon kung sino ang may gustong bibili. Kaya pakiusap lang po dun sa mga nais magbenta ng kanilang mga coins, lalo na sa nagko-comment sa aking mga post. Pamanhin po dahil pinaliwanag ko na po na ako ay tumigil na muna sa pangongolekta, lalo na sa mga common coins. At nais lang din natin ipaliwanag na hindi naman po lahat na collector ay bumibili na lang ng bumibili ng mga barya. Ito po kung ano lang po yung hinahanap niya, kung ano lang po yung hinahanap niya, yun lang po ang gusto niyang bilhin. Dahil hindi naman po ito seller. Maliban kung seller, pwede niyang ibenta. Kung magustuhan ay bibiliin ito. Ang pangongolikta kasi ay napapanahon lang yan para sa mga small time collector at hindi po sa lahat ng panahon. Unang-una kung bakit siya hindi bumili, dahil syempre baka walang budget. O ano nga ibibili kung wala ang budget. Pangalawa, baka mayroon na siya kagaya ng mga coins na binibenta ninyo, kaya ayaw na niyang bumili dahil marami na siya. So pangatlo, baka hindi niya nagustuhan ang mga coins na bininta ninyo. So maaaring masilan siya, ayaw niya ng marurumi at mga gasgas at ayaw niya ng common na mga coins. At isa pa, baka naman namahalan siya dun sa presyo na binigay ninyo at nakuha lang natin sa fake news o sa fake na information. So paliwanag lang natin, kahit mga common coins nakokolekta naman yan, kinokolekta, pero hindi po lahat ay may mga value
at hindi po lahat ay pagkakakitaan. So kung ikaw ay meron dyan na ilang piraso lamang ng mga lumang barya at ang kalagayan ay alam mo naman kung anong klase ito, itabi nyo lang muna at least may collection ka pa. Yun lang po, maraming salamat po sa inyong lahat na nanonood nito at gabayan po tayo ng Panginoong Diyos.